Mga kabombo, makakausap po muna natin ang isang law professor at law book author, si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Kaunti pa rin po ito doon ho sa unang 4 na araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Magandang araw ho sa inyo and thank you so much for joining us, Attorney Reyes. Si Bombo Genesis po ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko po, Attorney, na itanong ho sa inyo yung pong inaabangan natin ngayong hapon na pagharap at pagpapaharap kay Attorney Zulaika Lopez diyan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Considering na siya po ay malapit kay Vice President Sara, gaano ho ka-challenging yung pagpapaharap po sa kanya sa trial, Attorney? Well, kung haharap si Attorney Lopez sa impeachment trial, actually para sa akin hindi naman ganoon ka-challenging para sa prosecution. Why? Siguro ang strategy dyan ng defense makakabuti rin para sa kanila, in their opinion, na humarap si Attorney Lopez sa impeachment trial sa paniniwala na mabibigyan niya ng konteksto or proper context kung bakit di umano ay nasabi ni Vice President Duterte yung mga salita na yon against the President, his spouse, and Mr. Romualdez. However, kailangan malaman din ng mga kababayan natin na pwedeng gawing advantage ng prosecution ang argument na kahit naman na-provoke si VP Duterte, kung totoo man na may di umanong panggigipit or aape kay Attorney Lopez while she was detained in the Batasang Pambansa, pwedeng gawing argumento ng prosecution na hindi naman elemento ng krimen na kailangan ay may provocation ang isang tao para ikaw ay mag-threaten against another person. Sa madaling salita, kahit ikaw ay na-provoke, hindi mo pwedeng gawing lisensya yon para manakot or mag-threaten ka upon the person or the life of another person. So yon ang magiging magandang strategy ng prosecution. Sigurado medyo marami ko tayong maririnig about mula kay Attorney Lopez about her invoking her rights against self-incrimination. Kasi nga yung usapin ng self-preservation, magkaibigan ho sila ni Vice President Sara Duterte. So my question is, paano ho ba yung proper handling or dapat handling dito ng House prosecution para kahit papaano pumabor ho sa kanila yung magiging mga kasagutan ni Attorney Lopez, Attorney? Well, kung doon sa mismong trial ay paulit-ulit lamang naman na mag-i-invoke si Attorney Lopez ng kanyang right against self-incrimination at ayaw niyang sumagot sa mga tanong, or tila ba parang na-trick lang yung nagsabina sa kanya para paupuin siya sa witness stand, pwede siyang ipadeklara ng prosecution sa impeachment court as a hostile witness, right? Ito yung mga testigo na ayaw makipag-cooperate or tila baga dineceive mo lamang yung mga partido para ikaw ay gawing testigo. And also, since this is televised, this is also a good opportunity for the Filipino people to witness or observe rather kung ano ba talaga ang magiging kontribusyon ni Attorney Lopez dito sa impeachment case ni VP Duterte. Siya ba talaga ay makakatulong sa defense or mas ma-reinforce pa ng prosecution ang kaso na alleged grave threats which can be considered as an impeachable offense under the Constitution ng prosecution. Kapag halimbawa naideklara ho si Attorney Lopez bilang isang hostile witness, Attorney, paano ho ito? Magkakaroon ho ba ng ibang mga consideration or different or halimbawa special treatment kaiba ho doon sa mga regular witness, Attorney? Well, wala naman. Pero yun nga ang kahalagahan nito eh.
Oo. Maaaring, for example, baka i-invoke din ng impeachment court yung power of contempt nila. Pero ang mas mahalaga dito, no? Ang mas mahalaga talaga dito dahil sui generis nga ang impeachment trial na ito ay masaksihan ng mga tao kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo, kung sino ang mga may tinatago. That is why observing this impeachment trial unravel before our eyes is quite crucial. On the other hand, attorney, ano, maganda ring venue itong impeachment court, ano, para ho sa defense, para kahit papaano yung pagharap ni Attorney Lopez ay pwede nilang patunayan yung existence nung controversial na Project Romanov, ano, attorney? Well, that is for them to explain. That is for Attorney Lopez to narrate if that would be their strategy. Kaya kailangan, of course, mapatunayan din nila ang existence ng di umano'y Project Romanov na ito, right? Because allegations without proof are just mere noise and it does not have probative value. Mm. Sa mga nakalipas ho na mga, trial, ano, yung, naunang 4 na trial, attorney, na obserbahan po natin na medyo pinapaalalahanan ni Senator Cheese yung, mga counsel about dun sa mga sinasabi nila. Even sa kanilang nababanggit sa, public, ano. Ngayon ang tanong ko is, tungkol ho doon sa sub judice rule, kung paano ho yung lawak ng saklaw ho ito, considering that it is a public accountability process, gaano po kalawak yung saklaw ng sub judice rule, lalo ho dun sa mga counsel, attorney? Well, unang-una 'no, ipaliwanag ko muna sa mga kababayan natin, ano ba ang sub judice rule? Ang sub judice rule po, ito yung, pagbabawal sa korte at sa mga partido na involved na i-discuss sa publiko ang mga merito ng kaso. This is, for the purpose of protecting the integrity, the sanctity, and, of the proceedings, and of course, to give justice or to be fair to both parties. Dahil nga po itong impeachment trial ay a sui generis proceeding. It is neither criminal in nature, it is neither civil, but rather it is legal and political. Kahit naman nakalagay mismo sa Rules on Impeachment ng Senado, Resolution 39, under Rule 18 na ang mga miyembro ng Senado at ang presiding officer at pati na rin ang mga partidong involved ay prohibited from discussing the merits of this case to the media or to the public. Ang pagbabalanse niyan kasi ay hindi natin maiiwasan na tatanong or magiging curious ang publiko. I-assert nila ang kanilang karapatan na maging informed, lalo na ang media, sa mga aspeto ng kasong ito. With respect to the merits, siguro ay yun lamang yung pwedeng ilimit ng impeachment court at ng mga parties. Pwede silang hindi sumagot sa mga tanong or sabihin nila na hindi nila pwedeng i-divulge ang information dahil nga ito ay nagtatouch sa merito ng kaso. But as to the other aspects like the schedules, the names of the witnesses, the procedures, and other administrative matters regarding this case, ay karapatan ng publiko na maging informed regarding those matters. So binabalanse rin talaga yan at sana ay naiintindihan din ng mga kababayan natin na of course hindi lahat ng impormasyon ay pwedeng ibigay ng impeachment court dahil napakaselan of course ng proceeding na ito. Pero gaano ho kalawak yung saklaw ho ng kapangyarihang ito ng impeachment court, attorney? Kasi halimbawa, may mga lumabag na member ng prosecution or member ng defense panel, kaya ho ba silang habulin para i-contempt ng impeachment court? And other than contempt, mayroon pa bang ibang pwedeng ipataw ng korte sa kanila? Magandang tanong, no? Kasi nakalagay din mismo sa Rules on Impeachment ng Senado na may kapangyarihan ang presiding officer or ang mga naatasan niyang officials na mag-issue ng mga orders at isa na dito yung power of contempt
kung hindi susunod or lalabag ang isang partido sa tinatawag na sub judice rule or doon sa mga utos mismo ng presiding officer at ng impeachment court. So pwedeng-pwede silang maparusahan ng senator judges natin through the presiding officer. Diyan po yung susunod at, I believe huling tanong ko na rin po ito ano, does this apply dun ho sa mga senator, judge, attorney? Kasi nga kung babalikan ho natin yung mga nakaraang araw, especially nung day 2, may ilang mga judge na, napagsabihan ni Senator Chis Escudero being the presiding officer na pag-aralan mabuti muna yung kanilang line of questioning. So, paano kung halimbawa paulit-ulit na lumabag ang isang senator judge? Ano pong kapangyarihan na meron si Senator Escudero para ho let me use the term, disiplinahin ang kanyang kapwa senator judge, attorney? Magandang tanong, no? Because the function and the authority of the presiding officer is so broad in scope. It is my humble opinion na may kapangyarihan siya to discipline the other senator judges in a way na ideklara niya ito na lumalabag sa rules mismo ng paglilitis. Pwede niyang i-cite in contempt. He or she, well, in this case, Senator Cheese Escudero can legally enforce such orders. Kasi nga yun ang nangyayari, no? Yung iba nating senator judges ay lumalabis din sa mga karapatan nila as a senator judge. So I'm actually, challenging Senator Cheese Escudero to be more proactive at talagang ipakita niya sa mga kasamahan niya na in this impeachment trial, kailangan ding sumunod kahit ikaw ay senator judge at hindi ka pwedeng lumabag sa mga rules. So, he can cite them in contempt, he can turn off the microphones or order the microphones of those senator judges to be turned off if they will, just make noise and talk nonsense and do not ask relevant or substantial questions, things like those. Simple sanctions like those ay magse-set ng tone sa publiko na si Senator Cheese Escudero din ay fair din at walang kinikilingan dito sa impeachment na ito. Ayan, magandang subaybayan po yan kung mangyayari ho yan, attorney, no? And maraming salamat, I'm sure sama-sama ho tayong sumusubaybay dito ho sa impeachment trial. Maraming salamat po, attorney. Ingat-ingat po kayo, attorney. Welcome! Ingat din kayo! Si Attorney Jennifer Arlene Reyes, mga kamboy, isa pong law professor at law book author at isa pong batikan sa usapin ng constitutional law.